Okay, thank you so much. Wow, malamig ho ang panahon. Malamig sa labas. Hopefully po ay hindi nanlalamig yung ating pananampalataya. So ngayon po ay nasa last Saturday tayo ng month of June. Oy, nakakapangatlo kung baga sa nakakatatlong Sunday na ako kung sa amin po ito, no? So salamat po sa Panginoon at tayo po ay binigyan niya ng isa muling pagkakataon para mapasalamatan natin siya sa umagang ito. Ang umaga pong ito ay mabiyaya. Tayo po ay muling nagkasama-sama. So dahil nga po nasa last part na tayo ng ating topic, sorry Gia, hindi ko na, sabi niya kanina, i-check ko. Yung parting dulo po nito may topical error, by the way. No, kung wala naman ho, yun doon lang po sa pagkakahati lamang ng mga natin. So ngayon po, ang pasukin na natin yung intentional. No? Sabi mo, sadyaan na to. Ulitin mo, sabi mo, sadyaan na to. No? Hindi na pwede ho ng patumpik-tumpik tayo ngayon. Sabi po ay, the coming of the Lord ay paiksi ng paiksi. Palapit na ng palapit. Hindi na pwede ho dito yung okay ngayon, bukas hindi. Atin ako ngayon, susunod hindi. So nung pong nakaraan ay pinag-usapan po natin yung how. Ngayon po naman yung key. At isa po sa key na nakita namin, ako po kasi ay marami na rin akong pinasok na system nung sa ministry. Hindi ko talaga makita kung ano yung pinakang key, how to grow, multiply, increase. Doon po sa ministry. Nung pong Sunday ay so very blessed doon po sa, lalo po sa mga mens na nasa grupo namin kasi narinig ko kung ano po yung mga desire ng puso nila. At itong desire na ito kapag hindi ka talaga nagdesisyon at hindi ka humakbang, wala pong mangyari yun. Hindi po ito magkakaroon po, thank you. Mapalad doon nagbibigay ng isang basong tubig, praise God. Pagpalain ka ni Lord. Diba? So, mahalaga po sa atin itong maunawaan natin. So, ngayon pong umaga ay tatalakayin natin. Actually, sa amin po, ito pag akin pong tinuturo, 1.5 hour ang inuubos namin. Kasi nga, ginagamit po namin hindi talaga pang worship service. Kaya nga lang po dahil sa wala na po kung time para pa mag-gathered pa tayo ng extra day para po i-discuss ko itong lesson na gusto kong i-drive sa inyo. Kaya ginawa po natin dito. So, tatry ko kung paano po magagawa ng paraan na ma-adjust at nang sa ganun po ay makats natin kung ano po yung gusto talaga ng Panginoon. Maunawaan po natin kung ano po ito. Okay, tingnan natin ha. Intentional one-on-one discipleship. Dito natin. Yan, para mas kita-kita ko mas malinaw. Ito po yung isang bagay ngayon na nilalakaran natin. Dapat intentional na tayo. Hindi na pwede rito yung konting kimot lamang ay, yan naman leader kong ito. Diba? At sometimes din naman quotes and quotes ay yung mga leader natin kung minsan, dahil may gustong mangyari, ang problema ay hindi nila ma-drive ng maayos. At nagiging offended minsan sa atin. Pero sana maunawaan natin na ang paglilingkuran po natin sa Panginoon ay napakahalaga na maunawaan natin ito po ay isang personal. Sabi mo, personal. Okay. So, mahalaga po ngayon, unang tanong na gusto kong itanong sa inyo ngayon ay ganito. Ano ba yung mga reason bakit hindi tayo lumalago? Pangalawang tanong ay, ano ba yung mga obstacle? Una yung reason, pangalawa yung obstacle. Kasi minsan ganun Kaya hindi ho talaga siya nagkakaroon ng manifestation kasi something wrong. Mayroong mga bagay na nasa isip tayo, kasi ganito. Ito ako. Yung bang sa atin ho na mga
Pilipino ay, anong magagawa ko? Ito lamang ako. So later, tingnan natin ng mabilisan. Kung hindi man natin ma-discuss kung mabuti, ay pag-usapan ninyo sa mga susunod na meeting ninyo. Dito naman na rin po, I think na-send na po namin lahat yung lesson. Paprint na lamang para magkakopy po ang lahat. Kung sinong gusto. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 2 ay ganito. Basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, basa. Yes. Naituturo ba? Tanong yung katabi mo, naituturo ba? Sometimes. Yeah. So, inong problema natin. So, gusto mo mag-double, gusto mo mag-increase, kung hindi mo naman ginagawa, wala nang mangyayari. So, you need to follow. Okay, balikan ko ha. Sabi ni Paul, ang narinig mo sa akin, sa harap ng maraming saksi, ay turo mo sa mga taong mapagkakatiwalaan. Yun po kasi ang isang problema natin, yung reliable. Sabi niya, entrust to reliable. Mahalaga yun. Makita natin ngayon, sino nga ba? Ang isang problema kasi nakita natin ay nakabase tayo roon sa qualification. Kaya hindi tayo makakuha ng gusto natin na pumasok dito kasi tinitingnan kagad natin yung qualification. Babalik ka nung kay Jesus. Yung mga pinili ni Jesus na mga disciple, lahat yun, imperfect. Diba? Lahat sila mayroong mga depekto sa buhay. Lalo na si Peter, pag si Peter ang napag-usapan natin. Di ba napunan ninyo? So, dapat mahalaga ito. At ang isa pang bagay ay dinugso niya ron sa Filipos chapter 4, verse 9. Sabi niya, put it into practice. What you heard, what you learned, what you received, and seen in me. Doon nagkakaroon tayo ng malaking problema. Hindi inseparable kung ano yung tinuturo mo sa ginagawa mo. Live what you preach. Live what you teach. Diba? So, mahalaga yun. So, kung gusto mong makita yung manifestation nito, dapat ikaw ang una. Mahalaga yun. Okay, tuloy natin. So, sabi niya, intentional one-on-one discipleship is the basic training of one believer by another who is older or mature in the faith. I think and I do believe ito po yung magiging effective dito sa atin. Kasi nakita ko yung schedule ninyo, mahirap taga kayong i-gathered. Di ba? Imagine mo, kung may 3 kang gustong i-mentor, nag-desire ka, gusto mo 3. Kasi tinuro sa atin yung prayer of 3. Doon na lang muna tayo sa pinaka-basic. 3. Ang problema niya, magkakaiba sila ng trabaho. Yung isa available ngayon, pero yung isa hindi. And how to gather them? Di ba? Pero kung ito ay one-on-one ang approach ninyo, nasa iyo na lamang na mentor ang mag-a-adjust para makuha mo yung time niya. Nakuunawaan po ba ninyo? Kasi napakahirap kasi kung mayroon kang lesson na sinusunod, ang hirap na aatin yung 3, sa susunod, aatin yung 2, maiwan yung isa. And the next lesson, anong gagawin mo ngayon? Paano mo siya ngayon isasabay? Mayroon nag-skip siya ng isang lesson. Pero kung isa lamang yung tututukan mo ngayon, una, nakita ko mayroon kayong mayroon kayong shuttle. Diba? Mayroon kayong panunundo ngayon. So, kung isa lamang ang tututukan mo, I think na hindi ka mahirapan. Diba? Kasi isa lamang siya. Paano kung dumating doon sa usapan yung isa at yung isa ay medyo late? Paano gagawin mo ngayon? Hindi kaya ikaw tumasang kilay. Pampiran mo, sinabi ko na nga sa kanyang 8:30, dapat nakita na kami rito at tagal-tagal naman dito. Diba? So, pareho na kayo mawawala sa condition.
Hello. Pero alam ko dito, mga aktibo dito, mga on time dito eh. Sabi mo sa katabi mo, amen. On time ba? On time? O before the time, taga dumating. Nakita ko kanina, aga nung isa rito dumating, naunahan ako. Sa amin po ay pinipilit ko pong akong palaging mauna sa church. Kasi ang hirap na sinasabi mo maging maaga sila, ikaw late tumarating. Tingnan mo lang katabi mo, sabi mo. Right. Right. Para yata aray, parang aray yatang sound doon na. Parang aray yata, hindi alright, aray. Okay. Tuloy natin. So sabi niya, biblical model of IOD. Ulitin natin, ang IOD natin ay intentional one-on-one discipleship. First, si Jesus. Jesus and His disciple. Siya ang unang napakagandang pattern and model natin. Walang iba kundi si Jesus. Kasi ginawa niya ito mismo, hindi ko na po isinulat lahat, kaya kasi ginagamit po talaga namin sa mentoring ito. So, mayroon time talaga na yung po mga follower natin, listener natin, ay may Bible. Kasi ang requirement po sa amin, dapat po talaga may Bible ka. Na, yung pong 3 B's, dapat mayroon ka noon. Anong alam mo ba nyo? Anong 3 B's? Bible? Ballpen? Ano yung isang B? Di ba? Di nakalimutan nyo, no? Book notes. Yan. Pinaganda na natin para madaling tandaan. Book notes. Akala ninyo kung ano na. So, yan po ang ginagawa natin. So, required po, kasi ito po ay personal kong experience. Kaya po palagi ako may hard copy. Alam po ba nyo na magtuturo ako, anniversary. Ang dala ko lang po ay flash drive. Dalawang flash drive, may backup pa ako. Nung pinasaksak ko na po ngayon, nakurap. Ang sakit sa ulo. Paano gagawin ko rito? Hindi na makita, no? So, ang dami ko ng intro. Hindi ko na maalam. Ewan ko kung napanood ho niyo. Alam ko, pinasuhan ng isang kasama namin yun. No? So, nakurap po ngayon. Buti lang mayroong IT. Salamat po may IT na nagawan ng paraan. So, yun ang aking another experience. Then, hawak ko naman ho, ito naman dedication. So, habang gawain, so gagan-gan muna ako sa aking gamit. Nung ako na po yung magsasalita, dahil nga naman, alam naman nyo, aminin ko't hindi, nagkakaedad na ho ako, wala na akong magagawa pa ron. Pero still, look at me. Masyado kayong seryoso eh. So, nung tatayo na ako, tinawag na ako, nung MC, na-delete ko ngayon ng outline. My goodness. No? Sabi ko pa sa Maynard, kaya mo ba akong ikuhan? Yung isa pong tab ang gamit ko, yung iPad din ho, isang iPad. Hindi ito. Kaya mo ba ako? Sabi niya, sige tingnan natin. Wala ho. Pinagpapawisan ako ngayon at pinipilit kong isipin mabuti kung anong pagkasunod-sunod ng dedication na ito. Diba? So, marami ho akong mga bad experience. Kaya po yung mga gumagamit, pastor, nasa cellphone naman po yung, okay lang yan. Hindi ko naman ikaw nakontra dyan, lalo kung medyo maganda yung mamahalin yung gamit mo, di ba? Tandaan natin, lahat ng electronics, anytime, pwede ho siya. Wala. Ang isang pinakamatindi na experience ko, bad experience ko, Saturday evening, ninakaw ho ang laptop ng church na nasa akin. So sabi ni Mrs., magkahiwalay po kasi kami ng tinulugan. Pagdating na Sunday, walang kumikibo sa akin. Sabi ko, gamit ko. Tatis. Nawawala ho ang laptop. Ninakaw. Diba? So, handun lahat ho ang files, lahat ng gamit ko naroon, nawala po ngayon. So, tatayo ako ng Sunday. Diba? Anong gagamitin ko ngayon? Paano? So, kaya ho, yan ho yung mga experience na ipinapasa namin sa inyo. Hindi ko po minamasama na magkaroon kayo ng mga magagandang gamit. No, di po gano'n. Kaya nga lamang, based in my experience, sabi nga po ng mga teacher, experience is the best teacher. Kaya kung minsan, hintay po bang mauntog ka? Diba? So, tuloy po natin ito. Okay, yan po si Jesus. So, kaya po dapat may Bible kami palagi. Bible, notebook, and ballpen. Or book notes para madali, 3 B's. John chapter 6, verse 4 to 7, Jesus into an area of Philip's life. Ito ang pinakamabigat. Alam mo niyo yung pagpapakain niya ng
5,000. Di ba tinanong niya si Philip eh? Philip, saan tayo kukuha ng kakanin? Sabi ni Philip, ang layo na sagot eh, no? Mukhang Pilipino eh. Di ba? Tinanong siya, Philip, saan tayo kukuha ng kakanin? Anong sabi niya? Kahit po 200 dinaryo ang bilhin natin. Ang layo ng sagot eh. No? Ang layo ng sagot niya sa tanong. No? So, at dinanong, pag binasa niyo, nakita niyo talagang naging issue. Talagang personal po ang approach niya. Okay, the next one, sabi niya rito sa John 21, si Jesus personally restored Peter. Alam naman natin pangyayari kay Peter. 3 times siya tinanong, Peter, do you love me? Yes, Lord. Sino nga ba naman ikaw ang di ka mabuisit kung 3 beses kang tatanungin? Diba? Mga magulang nga lamang, aalis ako yung ganito, opo. Yung sinabi ko sa iyo, opo. Ewan ko bang naman yung mga nanay, aalis na lamang, ulitin pa yun. Kaya sagot ng bata, anli. O, di ba? Hindi naman ulit-ulitin yun kung taga nakuha na natin. So, kaya lang inuulit dahil sa hindi taga natin naunawaan. Okay, tuloy natin. Paul and Timothy. So, ito kanina binasa natin, di ba? Ang ganda ho kay Timothy, sabi niya, Paul in his letter to Timothy clearly showed the kind of training that he gave to him. So, piniliwanag niyang mabuti ito. Malinaw na malinaw sa kanya kung ano yung kanyang mga susundin. Kasi inang problema sa atin, gusto nating sumunod, pero ang tanong, how? May problema tayo. Hindi natin makita ngayon sa paanong paraan kung nga ba gagawin ang mga bagay na sinasabi niya. Timothy, itong sabi ni Paul kay Timothy, he taught him. Sa aklat ng Pilipos, he had ito, ganda ho ng kanyang, tinanong niyo kung ano ho yung relationship nila. Di ba? Ang sabi ho niya rito, yan pa ang isa, he cared and he was like a son with a father. Yung pong relationship nila. So ito po yung dinedevelop natin. Kaya po ang church ay nilagyan ko ng family. At least, kung may karuman ng konting conflict, ano man ho ang mangyari, alam natin na naroon yung pagmamahal ng bawat isa. At iisipin mo lamang, kaya ka pinagsasabihan, o ikinokorek ka, o sinasabi mga bagay sa ito kasi mahal ka niya. No? Alam na po kagad sa amin sa church, kapag ka po pinapakain ko yung aming mga leader namin, pag sinabi sa amin, mag-McDo tayo. Tatanong na kagad yan, sino naman lang gumawa ng kasalanan sa inyo? Gusto naman sumama? Di, pastor, kayo na lang. Ayoko sumama. Ganun. Kasi alam nila, pagkatapos nung kumain, dadalhin ko sila sa church. Diba? Alam na nilang kasunod noon. Pagsasabihan ko sila. Diba? Pero binusog ko muna. Para bang hinimas-himas mo, saka mo sinapap. Diba? Naalala niyo yun sa mga di ba, kanto-kanto sa atin sa Pilipinas, yung mga, pare, may mura pa yun. Pare, laki na ng kuma, napasado mo, pare, alam mo na pare. Tapos may, pinga dyan, pang sa garilyo nga, yung mga ganun nambuo-buo lang. Lalo dito sa inyo, nasa abroad, di ba? Yung mga classmate mo na hindi mo na matagal nakilala, biglang magte-text sa'yo, di ba, kamusta ka na? Naku po, nakakatakot na yan, sigurado. Mag-ingat ka na, sa kasunod noon. Okay, tuloy natin. So, Elijah and Elisha. Si Elisha, alam mo niyo, bagger lang siya. Taga-bit-bit lang siya. Pag binasa mo ang Bible, hindi mo makikita kung anong papel ni Elisha kay Elijah. Taga-bit-bit lang siya ng gamit. Kung saan magpunta si Elijah, narula si Elisha. Ganun lang ginagawa niya. Nakita na lamang natin siya nung hinihingi na yung double portion of anointing. Doon na lamang taga siya nagpakita. Diba? Kung hindi niya nakita yung ginagawa ni Elijah, hindi siya magkakaroon ng interest na hingin din yung anointing na kung anong meron si Elijah. At nakita natin yun. Basahin na lang po niyo sa mga susunod na pagkakataon yan. 1 King chapter 19. 2 King chapter 2, Elisha was the disciple of Elijah. So basahin na lang po niyo sa mga susunod na pagka nagkaroon pa ako kayo ng meeting. Kasi andyan naman po yan, available na. So the purpose of IOD, ito po yung purpose. Tingnan natin ano ba yung purpose natin dito. So una sabi niya, imparting life and attitude. So kaya nga binabanggit natin, palagi rin nakasabihan, pag tinan mo, kilala mo ba ako? Sabihin mo muna sa akin kung sino mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Diba? Sa atin naman, spiritually, ay binanggit ng Bible kung anong puno, siyang bunga. So kung ano yung pastor, malamang ganun din ho yung magiging member.
Nito po lang, mga 2 months ago ay meron po kaming member na naimbitahan po sila sa Macau. At may mga pastor po na umattend doon. So, tinanong po bigla ng pastor na, ay, Christian pala, saan ka umattend? At sinong pastor mo? Si Pastor Donald. So, ay, Pastor Donald, naku, sa iyo na ako sasama kasi alam ko si generous si Pastor Donald. No? Alam mo na kung anong kasunod. So, yung po mga gastos din, di ba, papabili siya ng ganito. Ako naman, hindi ko naman kayang gawin yon. No? Yung nakita ko lang ikaw, tapos ikaw mo na rin ako. Di ba? So, nagulat ako. But ang point ko lang ho doon ay ganito. Kasi kilala nila ako kung ano yung aking character, yung aking attitude. Kaya alam nila, itong member din ni Pastor Donald na ito, ay ganito rin ito. Di ba? So, ganun po yun. Kaya madali makita natin ngayon kung sino ngayon yung ating mga disciple. Okay, tuloy natin. Meron pong impartation. Ayan, si Jesus, si Elijah, si Paul. Nakita ho natin yung kanilang mga pagiging model. Sabi niya, we see again that it was more than getting together for a personal teaching session. Magkaiba po yun. Ano? Magkaiba po yung gumagawa ka pa ngayon ng mga... pag minsan kasi, hindi na natin kailangan ho yung puro turo. Di ba? Kailangan lamang talagang nila makita ngayon, maging model ka lamang nila. At makita mo ngayon kung paano yung inyong relasyon bilang kayo. Diba? Kung paano mo siya ngayon ititreat, paano mo siya papakisamahan, paano ipapakita sa kanya yung buhay, mananampalataya. Hopefully po, lahat po matagal na bang nag-a-attend? Matagal na kayong ma-attend dito? Hindi lahat. Sino po mga bago dito? Sino po ang hindi nakapag-encounter sa inyo? Nakapag-encounter na lahat. Hindi ka ba nagdaan sa atin? Libugang anak ko kasi ito eh. Okay. So, okay. Mostly hindi tayo mahirapan. Kasi po ang problema ko dito ngayon, kasi kung bago ka, baka mag-skeptical ka ngayon, taasan mo ng kilay. Mahirap ito. Kasi the back of our mind, yun kasi ang nakalagay palagi, mahirap. Pero hindi mo pa nasusubukan. Okay? So, yun ang problema natin. So, tuloy natin. So, sabi niya rito, they imparted their attitude toward God, toward man, and toward the task. Sa Diyos, at sa kapwa, at dun po sa ministry. Yung task pong binabanggit natin rito, yung pong ating mga responsibility, function, di ba? Mga ginagawa natin sa church. Ang tanong ay, yung ba, nagagawa ba natin? Paano ka ngayon yung pakikisama mo? Ang core values po natin kasi ay ganito. Ang una po dito ay na core values natin ating binibigyan ng diin ay una sa Diyos. Diba? Worship natin. Kumusta yung worship natin? Kumusta ho yung ating communion with God? At dun po sa mga tao. Paano tayo nakipagtrato sa tao? At doon ho sa labas. Doon sa mga hindi naman mananampalataya. So mahalaga sa atin ito. Yung pakipag-ugnayan natin sa Diyos, pakipag-ugnayan natin sa kapwa, doon po sa mga kapatid natin, at doon ho sa mga unbeliever. Kasi gusto natin makaabot ngayon, makapag-develop tayo ng makakatuwang natin sa ministry. Kanina po, umiikot-ikot ako rito, pinagpipray itong lugar nyo, kasi ang laki po nito. Diba? Ang laki, ang hirap pong humanap ng lugar na paglalagyan ng tao. Kayo po dito, ang luwang ng lugar ninyo, ang kakailanganan lamang ninyo ang tao. Sa kabanatuan po ngayon ay nagsalita na si Pastor Ferdinand, pinagsama si Pastor Jeporoon. Ako po pag Sunday nagpe-pray na, Lord, salamat pag hindi umaten. Kasi pag nag-aten ng lahat, namang problema, kasama sila ilalagay, maliit po yung lugar natin. Kaya nga po nagkaroon tayo ng outreach para hatiin. No? Kasi gusto rin natin na pag umaten sila, pag umupo ay nakakatulog. Di ba? Mas okay ho yun kasi, di ba, nakatanggap siya ng kapayapaan. Sabi ko nga, kapag ikaw nakatulog habang ako nagsasalita, 2 things happen. Diba? Nakasamba ka na, nakatulog ka pa. Di ba? Maganda yun, di ba? Magandang experience pag tinanong ka, ano nangyari sa church? Wow, grabe, nakatulog ako. Kaya nga po, one time ho ay may inatin ako na may patay.
Ang ganda po nung kanilang mga mga upuan, grabe. Nagpa-picture tuloy ako ron, sabi ko, nangarap ako, gusto ko ganito ang upuan sa church. Nag-replyan din ho naman mga member, sabi nila, Pastor, maganda yan, amen yan, para palagi kaming tulog pag ikaw nagsasalita. Ayos ka ako, ayos, di ba, ayos. So, mahalaga ito sa atin, ano? Okay, tuloy natin. Teaching and training and letter B. Ito po tayo, dito tayo nagkakaroon ng problema. Ang ating pong mission, 50% word and 50% work. Kaya po, pag natapos po namin yung training, kagaya po nito, natapos po ang training natin sa Kabanatuan. Natapos po namin training, lahat po ngayon nasa field. No? Puro po sila lang pakawala. Kung kayo po ay updated sa GC natin, sa God is Able Philippines, lalo po yung Kabanatuan, halos po everyday yung may nagpo-post. No? Nung mga activities na kanilang pinagagawa. At palagi ho ang concern ko, kung kayo man ay may gagawin, dapat involve souls. Kasi ang sabi ng Bible, may isa lamang makakilala, may isa lang magsisi, may isa lang mang lumapit, libu-libong anghel na nagagalak sa kalangitan. So desirein natin, isa lang, sabi mo sa katabi mo, one more for Jesus. Kaya ba? Yes, I can. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Sabi mo, yes, I can. Okay, so pagkatapos nitong teaching na to, alam na this. Amen? Alam na this. Di ba? So sayang ho yung pagtuturo natin kung wala naman tayong gagawin. Okay, sabi niya, intentional and systematic teaching is important to establish disciples. Mahirap po kasi marami, at ito po yung nangyari sa amin na mamana kahit ano, bara-bara, kung saan. Di ba? So hindi ho talaga makuha natin kung paano natin gagawin at papalaguin yung ministry. Huwag ko kayo mag-alala kahit di ho nyo makuha lahat. Yun na lang po mga hindi nakasulat ang inyong isulat. Ang hirap nun, ano? Paano yan? Yes, alam po ba nyo ako, pag ako po ay nagtuturo sa mga kasama natin sa church, ang sinasabi ko palagi sa kanila, dapat pag binasa mo ang Biblia, mabasa mo yung mga letrang hindi nakasulat. Yung message. Ano ba talaga yung message na sinasabi sa iyo ng Biblia? Dapat po mahalaga yun. Kailangan makita mo yon. So, okay, tuloy natin. Sabi niya, basic foundation, truth needs to be taught as soon as people are saved. Kaya po mayroon time, mamaya makita nyo mayroon tayong basic lesson na ready na po. Kaya nga lang, doon ko bibigay sa kanya sa Mukton. Pero pwede na po i-copy kasi alam po, ready na yun. Hindi ko alam kung nasa iyo na rin ba? Hindi pa. Nasa na ba nila iyan? Di ba? So, mayroon po kami ginagamit. Pang baguhan yon. Pero pwede natin gamitin ng mga matured kasi yun ang gagamitin natin para yung grow. Ang atin po kasing ginagamit na methods, not yung old methods natin. Ang ginagamit natin dito may life group tayo. Ang tanong life group, lumalago ba? Pag di lumago, dead group yun. Di ba? Dapat lumalago. Kasi ang ating old pattern ho kasi ay ganito, parang ibon. Ako yung cell leader o life group leader, ang gagawin, magpiprepare ng lesson yan, ibibigay doon sa mga nakikinig, then magkonting tanungan, kumusta kayo? May natutunan ba? Di ba? Wala na, okay, sige, pray na tayo, kainan na. Pero ngayon po hindi ganon. Ang pattern po natin ay parang manok. Facilitator ka lamang. Diba? Discovery ang tawag. So, kung ito yung lesson, ibibigay ko ngayon sa ito, pero ikaw ang sumaliksik kung ano yung nilalaman nito. Kumbaga, kaya binibigyan natin structure. Ito yung structure natin ngayon, ito yung plan, ikaw maglagay ng loob. So, depende ngayon kung ano ilalagay mo. Kung gusto mong marmol, gusto mong solid na ginto, it's depend on you. So, ngayon ang ginagawa natin, yung pong manok kasi ganito yan. Papalimhiman niya yan. Pag hinalimhiman niya, di ba, naging sisiw, ibababa yan. Hindi yan susubuan ng nanay. Ano gagawin niya? Kakalaykay lang siyang kakalaykay. Di ba? Kakahid lang siya ng kakahid. Kaya kung makikita nyo, pare-pareho na naman kayo, sabay-sabay lang naman tayong matina, sabay-sabay lang tayong nakakilala sa Panginoon. Pero ba't ganon? Mayroong angat na angat at siya iwan na iwan. Kaya tama yung Bible na mayroong naunang nahuli at may nahuling nauna.
Di ba? So yung manok, yung inakay, depende sa kanilang ang kanilang pagkain, doon yung kanilang paglaki. So kung masipag kang tumuka, mabilis kang lalaki. Ay yung iba, pabebe. Pero ang ganda ho dito kasi, kung yung mindset dito, katulad ng mga bata na nagiging independent sila sa batang isip nila, at in-apply natin sa spiritual yon, mabilis silang lalago. Kalimutan natin muna yung kulturang Pilipino pagdating dito. Kasi sa culture natin, Diyos ko, high school na, si nanay pa maglalaban ng panty. Hello? O Gina, baka binababy pa yan siya. Hindi na bata yan. Nakakaya naman si Jan, magsuot ng, hindi nagtatanong na, where's my shoes, hindi eh. Siya kagad pumunta sa Shura, kukunin yung sapatos. Baka maliligo na, sabi niya, Mama, yung tuwalya ko. Hampas mo sa kanya na matauhan siya. Yes, ganun ho ako magsalita sa mga member namin. Yung po, tagang kapamilya, kaya tinatanong kanina, kung kayo yung mga datihan na. Kasi baka, pambirang pastor yan, ba't na-attentan mo, pastor, di ba? Kasi gusto ko mag-mature tayo. 8 years na dito eh. Eh kung palagi ka pang bine-baby, at kung kailan mo maisipan, saka ka lang papakita kay pastor, mahiya kay Lord. Di ba? So kailangan ho natin maunawaan ito mga kapatid. Kasi kung hindi ho natin gagawin ito, ulitin ko, sayang pong lugar na to. Imagine nyo, kung 40 tayo dito, plus 1. Next year, 80 kagad. Isa lang. O sabi mo sa katabi mo, isa lang brad or sister, isa lang. O tanong mo yung katabi mo, mahirap ba yung isa? Mahirap ba yung isa? Mahirap ba? O hindi pala eh. Di ba? So expectation ko, no, para mapabalik niyo ako rito. Hindi, ang desire ko ho ngayon, Lord, ito po, tatapatin ko na kayo. Lord, kung papabalikin mo ako dito, at least meron 6 God is able in Canada. Amen? Eh kasi mag-install po tayo. Kailan ba natin gaganapin? Installation natin. Next week doon, dito. O pag-usapan na ninyo kung kailan yon. Eh, ano gagawin nyo rito? Display. Oy, pastor na ako. For what? Di ba? So, papahawakin po, taga namin kayo. Kaya yung isip ko, Diyos ko, ba't ba ganito? Nasabi ko ay pastor na pumayag na ako. Okay, ituloy natin. So, the next one sabi niya, it's also possible for leader to use IOD training with potential leader. Actually po, ito ay 12 lang, kaya lang naka-13 pa nakalagay dito. Hindi ho na-edit. Binago po kasi namin ito kasi in-apply namin, mukhang hindi po masyadong effective. Kaya namin pong binago yung iba rito. So yan, ang pagpasok kasi sa kanya, dapat huwag kagad yung mga do's and don'ts. Unang maipakita sa kanya yung love of God. They need God. They need the love of God. Nung ako po ay makakilala sa Panginoon, sa rami-rami ng sinalita nung po nagtuturo, kunti ako mahulog sa upuan. Ang kanyang sinabi lang sa akin ay ganito, alam mo ba, hindi ko nga alam kung sa akin taga siya nakatingin eh. Pero ang tindi taga dating sa akin, nasabihin niya, alam mo ba, sabi niya ganon. Imagine mo yun, no? Alam mo ba, nasa kabila kung gaano mang karami ang iyong nagawang kasalanan, ay mahal na mahal ka ng Diyos. May karga pa ho ako noon. Kakahitit ko ng heaven para heaven. Pero nung malaman ko, nasabi niya sa akin na, alam mo ba kahit gaano katindi ang nagawa mong kasalanan, ay mahal na mahal ka ng Diyos. Alam mo, bagsak ho yung, para ako na bad trip, tanggal yung tama ko ng drugs. At simula ho noon, kaya po nakakilala ko ng May 26, 1987, second year college ako. June 30, 1987, iniwanan ko po yung aking pag-aaral, pumasok ako ng paaral ng Biblia. Na hindi ko alam. Natanong ako ng student, are you sure you are called by God? Yes, sir. How?
Wala akong masabi. Eh, mga foreigner din ho yun kasi doon steward kami. Wala akong masagot. Basta alam ko, tinawag ako. Ilan na sabi ko? Yes. Ang problema ko, pagdating ko doon, ang ini-expect ko, pinasukan po ni Pastor Ferdinand, ang in-expect ko ron, pagdadatnan ko ron ay mga santito at santita. Hindi pala, meron din mga demonyito at demonyita. Eh kasi marami po palang pinadala roon, ito sakit ng ulo ito pastor, dalhin mo na lang sa Bible School. O ginawang reformatory, yung Bible School. Diba? Ganun ang ginawa. So by the way, mahalaga ito sa atin. Makita natin yan. Bilisan ko na ito. Hindi naman na sa atin. Lampasan ko na yan. Basic na basic lang po na may mga laman yan. 13 po nakalagay rito, pero ginawa po namin 12 na lang ito. Yan po yung laman yan. Yan po yung ginamit namin. In Love of God, bigyan ko na lang kayo ng sample doon sa Love of God. May enough time pa. Love of God ko, 3 lang po ang message namin doon. Pilipino po ang approach. In Love of God namin, ipinakita namin yung bunga ng pagmamahal ng Panginoon at walang ibang pwede magbigay nito yung kanyang kaligtasan. Hindi mo naman kailangan ipaliwanag pa sa kanya yung mga Bible verse. Ikaw na lang nakakalam noon. Bakit? Wala pa naman ano sa Biblia yan eh. Pero siyempre, kung yan ay Christian na, so ipaliwanag mo sa kanya. First, 3 kailang yan. Kaligtasan, pangalawa ay kagalingan. Kasi kung talagang iyan ay tumanggap sa Panginoon, hindi pwedeng hindi niya maranasan yung kagalingan ng Panginoon. Dahil sa kanyang mga sugat, tayo nagsagaling. At ang pangatlo yung kasaganaan. At ito pong hinabol namin. Kasi sa Pilipinas, alam niyo ang inisip kagad, napakahirap ng buhay, kaya mag-abroad. Pero pwede ka rin palang pagpalain ng Diyos kahit ikaw ay nasa Pilipinas. Kasi sabi ng Deuteronomy chapter 28, diba? Malinaw ho yun. Ang sabi niya doon, if you hear diligently the voice of the Lord and carefully follow all His command, and all these blessings shall come upon you. Sa King James, and overtake thee. Tagangahabulin ka niya. Kahit saan ka magpunta, magi sa bundok, sa patag. Bakit yung Diyos ba ng Canada at saka Diyos ng Pilipinas, hindi isa? Isa, di ba? So kung kaya niya kayong pagpalain dito, yung ating ding church doon, kayong pagpalain kasi isa lang naman tayo, God is able. Amen? Palapakan natin ng Diyos. So kaya niya. So bahala na kayo sa mga susunod yan. Hindi ko na po i-discuss yan. Andiyan naman po, available na yan. So ito lamang kung isang kailangan natin na mga leaders. Sabi ni Paul kay Timothy, I charge you in the presence of God and of Jesus Christ, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom. Ito ang sabi niya, ito ang maganda rito. Preach the word, be ready in season and out of season. Yun ang kailangan natin. In season and out of season. Hindi yung, okay ako ngayon, blessed ako ngayon, kaya tara. Okay. Hindi ganon. Dapat sa lahat ng oras at pagkakataon ay palagi tayong ready. Sinugsan niya, reprove, rebuke, exhort. Ito ho ang isang mabigat sa last part. Sabi niya, exhort with complete patience and teaching. Doon tayo kinukulang. Yung pag ayaw niya, di ayaw ko rin. Di ba? Yung bang, mabilis natin sa kanya, kung hindi siya pwede, di wala na, okay na, sige, never mind. Tingnan niyo yung mabuti. Ilan ho ang kasama ninyo before na wala rito ngayon? Pag tinanong natin whereabouts niya, alam pa ba niyo kung ano nangyari? Ayun, nang umaten, ayun niya, wag na, okay na. Kaya ginamit niya rito, exhort with complete patience and teaching. Diba? Kailangan natin taga siyang mapalakas. Kailangan taga natin siyang mabuot. Kailangan natin siyang mapabalik. At yung pagtitiyaga, pagtitiis talaga, yun ang kailangan ng isang mentor. Kaya kung ikaw mag-aalaga, tibayan mo yan. Okay, tuloy natin ha. Mamaya magkaroon naman tayo ng discussion. Letter C. Sabi niya, establish the devotional habit. Dito tayo ngayon. Ako po ay natutuwa kasi nakita ko na kayo po ay nagde-devotion. Pero dahil po sa matagal na kayo, iangat po natin yung ating devotion. Hindi na lang po basta nakasulat. Pagka ikaw po ay leader na, hindi na po ang ating dinidevelop ay magsulat lang. Dapat po yung ating intimacy with Him. Hello? No? Yung lalim po ng ating ugnayan sa Kanya.
Diba? Yung pong ating personal relationship with Him. Kinakailangan mapalalim na natin yon. Kailangan ngayon na ma-develop talaga ngayon yung lalim ng ating ugnayan. Tingnan nyo. Follow with me, ha? Tagalog ito. Basahin natin na sabay-sabay. Once again. Basa. Sa puok at nananalangin. Anong sabi niya? Madaling araw. Anong oras ka nagdi-devotion? Tanungin yung katabi mo, anong oras ka nagdi-devotion? Hindi niya sinabing mataas na ang araw. Hindi naman ganun eh. We are follower of Jesus. Sabi mo sa katabi mo, madaling araw daw. Hindi mataas ang araw. Kung kailang magising saka doon magdi-devotion. Ako po kahit puyat ako, talaga pagdating po ng 4:30, babangon ako kahit pipikit-pikit ako noon. Kailangan kong bumangon. Kasi makipag-uusap ako sa Ama. Kailangan kong makipag-usap doon sa nag-guides. Kaya ako si Jesus, pupunta rin sa ilang para kausapin ng Ama at hingin kung anong gagawin niya sa araw na to. Luke chapter 22, pagdating ng gabi, pumupunta ulit siya sa isang solitary place, kneeling down and talking to the Father. Nananalangin siya. Ito ho ang ginagamit namin ngayon. So sa mga matured lang po ito, hindi naman namin. Ginagamit ko ho kasi pagka bago lang, yun lang pong Mark chapter 1 na yun. Pero pag tagang disciple, ito pong ina-apply namin. Basahin naman natin ng misa ba. 1, 2, 3, basa. Only then you will prosper and succeed in all you do. Sa atin po sa Pilipinas, sa lahat po na nag-undergo ngayon doon sa mentoring namin, umaga at gabi ang kanilang devotion. Ulitin ko yun. Umaga at gabi ang kanilang devotion. Ito po ang ginagawa namin doon. Umaga at gabi. Kasi sabi niya, study this book of instruction continually. Kaya dapat walang skip. Hindi dahil nasa may mga pinuntahan tayo ay mag-skip ka na doon sa iyong devotion. Tingnan mo yung katabi mo. Okay ka lang ba dyan? Baka sabihin yung pambihira, ba't pinapunta-punta natin si pastor dito? Nadagdagan naman kami ng trabaho. Yes. Kaya po may GC kami, hindi ko na po sila chinecheck. Kasi nga, one by one na lang no? One-on-one na lang So sila na nag-checkan doon. Tapos nakalagay po sa GC namin yon. So alam na alam ko, kapag ka ito ay nag-send ng mga around 8 to 9 o'clock ng umaga, late ito nag-devotion. Kasi kung nag-devotion ng umaga, pagkatapos niya, sigurado mag-send siya. Kaya alam ko rin kung ano ginagawa. Kaya pagdating ng hapon, magko-comment na ko ron. Kumusta ang mga devotion ninyo? Magsasabi, sorry pastor, tinanghali ako ng gising. Okay lang naman yun, wala nang problema doon. Basta ganun lang, wala na akong sasabihin. Bakit mo, kanya-kanya na silang complain explanation sa akin. Nangumusta lang ako. Dami na yung reason. Ano ba kayo? Kinumusta ko lang kayo. So alam na alam mo yung guilty no? So dito sabi niya, meditate on it day and night. Lugi ka ba? Hindi. Sabi niya, only then will you prosper and succeed in all you do. Gusto mo mag-succeed? Amen. Diba? Gusto mong prosper? Yes, amen. Sabi ni Lord, gawin mo muna yon. So hindi na mahirap hatakin yung blessing kapag nasusunod natin yung kanyang mga pinagagawa. Okay, tuloy natin. So, ito po yung devotional pattern natin. Alam mo naman na natin yan, lalampasan natin. Kasi ilang minuto na natitira ko. So sabi niya, devotional pattern natin, soap pa rin. Soap pa rin ba ang pattern ninyo rito? Sip na, okay. So, ito po kasing old pattern. Pag po kasi bago sa amin, halimbawa, unang attend mo at gusto mong mag-join, message, scripture and message lang. Doon lang muna kami. Pero pag pumasok ka na rin sa process, saka namin lalagyan. Kaya marami rin bumibitiw. Kasi, kala niyong una, okay lang. Sarap doon, sige, join tayo. Ganun. Dahil nila sa bandang huli, ay, ganun ba? Ang hirap pala. So, okay lang naman yun. Basta pag-usap ka na, huwag kayong alis. Kung di kayo makasunod, just stay.
masama namin kayo, okay lang yun, walang problema doon. Saka natin tuloy. Okay. Sabi niya, yan ho, yung ating ginagamit. Scripture, observation, application, then prayer. So, andyan yung message, work. Kaya pati yung application, palagi may work. Kasi minsan marami tayong nabasa lang. Meron bang application? Kaya nga, pag binali kami Joshua chapter 1, sabi niya gano'n, di ba? Para masunod mo lahat ng nakasulat doon. Kaya dapat minemeditate mo araw-araw. Tuloy natin. Letter C. Di pa ba nagawa? Tinom anak, meron dyan ko na, yung parteng huli, puro sin na nangyari dyan. May letter din na. Okay. Sabi niya, establishing relationship. Siya pa rin ba kanina? Dino ka? Di na. Okay. So, di na dapat yan, anak ko. So, dyan na lang. Sorry. Tinanong niya ako kanina eh. Sabi ko, biglang may kumuusap, nakalimutan ko. Hindi ko na napa-edit na. So, establishing relationship. So, IOD, sabi niya, are not group studies. But rather, each one has his own personal mentor and disciple. Dapat kung mentor ka, may disciple ka. Kung ikaw disciple, dapat may mentor ka. Di ba? So, kailangan natin yon. Yung pong music team natin, ako po yung natutuwa na, so very blessed po sa music team natin. Pero how long na yun ay hahawakan mo? Gusto po namin kayo iangat, dapat may pumalit sa inyo. No. Dapat may maisip kayo ngayon. Hindi ko sinasabing alisan ninyo, no, I'm not talking about that. But ang gusto natin talaga, meron kang ma-disciple. Kasi po, may personal kami experience, nag-practice sila ng Saturday, tutugtog ng Sunday, so nag-gitara. Sa amin po kasi kahit hindi ka tutugtog, kasama ka ron sa practice. At inoobserbahan ko yun sila. Kasi minsan pag ikaw ang nasa worship team, kayo ang tutugtog, di ba? Alive lahat. Pagka hindi na siya tutugtogan, mali naman yung tono. Mali naman yung chord. Di ba? Hello. Para nangingiti kayo. Hindi ho kayo security guard. Mga worshiper po tayo. Okay? So, dapat alam po natin pare-pareho yan. So, tuloy natin. The encouragement and attention of the mentor helps the disciple in the area of personal discipline. Doon nagkakatalo sa personal discipline. So, mahalaga yan. Kasi usapan na ng buhay natin yan. Kaya po mahalaga. Kasi, pag group kasi, nakita mo, pag ikaw nagsalita na isa lang gusto mong pagsabihan, ano nangyari? Nadadama yung iba. Mantala kung kayo lamang dalawa, okay lang kung magkataasan mga kayo ng boses, pero hopefully wala namang ganon, madali nyo maayos kasi dadalwa lamang kayo. So kung marami, so hindi ho talaga, yun ho nakita namin na disadvantage. Kaya napakahalaga kung ma-apply ho natin ito. I tell you, magugulat kayo, mas lalo ho kayong mag-multiply dito. The most important thing in the life of a disciple is his daily walk with God. Yung pa rin ho ang concern natin. Yung pang araw-araw, hindi lang kung araw ng linggo. Kasi marami, pag linggo, alive na live, pag Monday to Saturday, kumusta ang buhay? Kaya taga pinag-uusapan yan. Okay, tuloy po natin. Oftentimes, in group studies or life groups asked by a disciple may not help the others in the group. Yung mga sinasabi ko ngayon. Kasi nga, hindi ho pare-pareho yung level ng ating mga dinidisciple. So, kung mamaya nagtanong siya ng ganito, so magkakaroon pa ng discussion. Instead na mapalakas, madi-discourage pa siya. Okay. So, kaya kailangan ho natin na pag-usapan mabuti. Proverbs 27:17, iron sharpen iron and one man sharpen one another. Ecclesiastes 4:9, two are better than one because they have a good reward of their task. Kailangan taga natin ng katuwang, kadamay. May iba ho kasi may karong ka-personal taga eh. Mayroon nagbabantay sa iyo at may binabantayan ka. Kaya po ako, time to time din po si Bishop Elmer, ay kinoconnect din po niya ako. Minsan may mga lakad kami, alam mo, may mga lakad na ako na personal, bigla lang tatawag yan. Donald, kita tayo. Donald, ganito. Donald, punta ka doon. So wala akong choice. Kasi una ko pong tinuro niya sa akin, dapat matuto kang makinig at sumunod. At disiplina ang kailangan. Lahat yan, disiplin lang. No?
Pagtulog, pagkain, paggastos, sa ministry, ang isang main issue, discipline. Discipline ang kailangan natin. The mentor, however, has a special responsibility here to keep the disciple informed of all church activities and to invite and encourage him, her to be involved, especially in evangelism. Kasi gusto natin magparami. Di ba? Ikaw ngayon ang nag-i-impose sa kanya. Yung pong mga text, usually chat natin, paano kung di sumagot? Pastor, dinaan namin sa GC. So kaya nakita nyo, maraming pagkakataon na yung iba ko kasi dahil sa rami na pumapasok, hindi niya, na-miss na niya, kaya magbabackread pa. Hindi niya napansin yon. Mantalang kung one-on-one kayo, malala mo kagad kung ano yung kanyang sagot at yung kanyang whereabouts. So malaga po sa atin itong mga bagay nito na dapat natin manunan. Okay. The method, last. Ito po ay isa, tinan niyo, ito ho yung isang maganda kapag isa lamang. Time and place ay napakalaga sa atin. Time and place should be set in advance. So kung isa lamang ang iyong kakausapin, yung oras, lugar, hindi kayo mahirapan kasi na-set ninyo. Paano nga kung 3 na kayo, hindi kayo magkakapare-pareho, di sabihin nyo, sige, never mind, better next time. Saka na lang natin pag-usapan ito kasi hindi na pala pare-pareho tayo. Ano mangyayari? So hindi magsasaksi yung gawain natin. Mantalang kung isa lamang siya, sige, adyasan kayo, o ganitong oras ka, sige, ganitong oras. Mabilis kayo magtagpo. Hindi mahihirapan. Okay? So sabi niya, one good time is before or after church worship. Kung mentoring ang usapan. Like nang ginagawa po nyo rito, alam ko ng mga busy kayo, kaya yung Saturday ninyo na ginagawa, okay po, maganda yon. Pero iba pa rin yung personal. Kasi group ang common, groupings tayo eh. Pero tingin nyo, dahil nga sa, yung iba, hindi rin makapagsalita lahat, hindi niya maibigay ng todo eh. Kasi, wait, time na, anong oras na? Naghahabol lang kayo ng oras. So kahit may gusto pa sanang sabihin yung isa, hindi niya masabi kasi marami kayo. Kinakailangang pagbigyan lahat. Paano kung maging katulad ko na kasama sa grupo, na walang ginawa, kundi magsalita ng magsalita. Di sabi, gusto ko magsalita, wala ka na. Hindi niya magagawa. Okay. Then if both student or same workplace or marketplace, then it save time for traveling. Kaya po yung ginagawa namin, kung pareho kayo, kagaya doon sa lugar ninyo, di ba? So maganda yon. Ganun ang gawin natin. Huwag yung north to south. Mahirap yun. Nasa north ka, tapos ang pupunta mo nasa south. Mahirap yun. Kaya nga si Brad Jeff, narito sila, sabi ko, mayroon medyo nearby doon, gagawin muna ni Pastor Jeff para maayos yung sila Brad Peter. Makausap natin. Wala si Brad Peter ngayon, di ba? So, kagaya ng ganyan, paano gagawin natin? Kaya sana nakuha na niya location niya, yung lahat ng whereabouts niya para meron na sana papalo. Kasi asa po palagi yon. Kasi pag kami umatin, dapat ipalo po nyo kagad. Pag pumasok, huwag na nyo pakawalan. Di ba? Kaya nga na yung follow-up team ninyo, kasi tinan mo, kung gagawa ka pa ng follow-up team, Brad, pasensya ka, hindi naman ako available ngayon. Kung ikaw lalakad, pambira naman, nag-usap-usap kami, usama namin, kami nasa follow-up team. Tapos, ayaan naman nila, ako nila mag-isa. Di wala ka. Ngayon, medyo hindi pa magiging maayos sa'yo dahil may isa kang inaasahan. Mantalang kung kayo lamang, hindi masyadong mahirap. Okay, tuloy natin. Other places, coffee shop, park, etc., but changing place and time every week, it becomes difficult to maintain continuity. Yung nga lang, medyo disadvantage pagka palipat-lipat. Pero kung single, kung isa din lang naman taga yung pupunta mo, so mas okay din yun. Okay naman, para variety. Kasi pag puro sa bahay na lamang, di ba? Dito naman palagi, sige, coffee naman tayo. Uso naman dito sa atin KKB. Pero ako po, ang challenge ko po, lalo po sa amin kasi, talagang yung mentor muna ang, sabi, mag-invest. Investment mo muna ito para sa kanya. Tandaan natin, ang mission po natin, win soul at all costs. Talagang magastos. Okay, so next one, ayan na po yung lesson natin, tinakil natin yan kanina. So kung kaya po ninyong gawan ng paraan, na gamitin yan. Ang ating pong target, ulitin ko, kaya po ganito ang lesson natin kasi yung bago pong ating pinag-usapan. Ito po ngayon ay kayo ang aking gustong iangat at ang abutin po natin ay yung pong nasa ilalim. Pero kung bago siya, para makakuha siya, ma-adapt niya yung process natin,
o yung galaw po ng church, dapat talagang daanan yung proseso. Okay? So, go to the question and sharing, close the fellowship with prayer, banding, and eating time. So, diyan po palagi yan nagtatapos. So, encouragement, ito pang medyo matindi, meditate God's Word. Kung ikaw na po ito, personal mo, di ba? Pray continually, attend church faithfully, be involved in the ministry. Alam mo nyo, yun ang pinakamaganda. Kapag kasi na-involve mo siya, hindi siya basta kakawala kasi isipin niya, meron siyang responsibility, meron siyang obligation sa church. Ang kailangan natin makita ngayon, ano ba yung gifts ng bawat nagsisi-attend? Kapag nakita mo yung gifts niya, kasi minsan, pinipilit mong ilagay siya rito, hindi siya pitted, kaya hindi rin nagsasucceed. So pag nakita mo ngayon kung saan taga siya pitted na kung anong pwede niya roon, at yung gifts niya naroon, mas madidevelop yung magugulat ka, mag-excel yan. Aangat at aangat yan. Ma-amaze ka na lamang. Ang mahalaga dito, mga kapatid, walang selosan. Walang inggitan. No? Sa church po, sinasabi ko, mga kapatid, kung sakali na makita nyo mayroong bago na inangat ako, wala akong inggitan. No? Kasi palaging open ang ministry, ini-invite namin kayo, gusto namin ma-involve kayo lahat, pero kung ayaw nyo mag-response, wala akong magagawa. Pero kung talagang wala kayong kakayanan, upo lang kayo, gusto niyo malamang lumago, okay lang naman sa akin yun. Wala nang problema. Pero mas tinututukan natin, para lang po yun sa school. Di ba nakita niyo sa mga estudyante? Ang teacher, nakapokus lang mostly doon sa 10 student, yung mga top student niya, mostly yung mga loko-loko, bahala kayo niya kung gusto niyo. Di ba? Ganun lang yan eh. Napunta ko ba niyo yun? At kadalasan yung grades nun din kung ano lang grade niya, ikaw bobo ko naman, ganun lang yan. Sige, ayos na yan. Di ba nakita niyo yun? So napunta rin po ako ng school, mga kapatid. Kaya alam na alam mo, no? Isipin mo si Jabez minsan, Jabez Jaira ho, nakakuha pa kami sa exam niya. Ba't labis ang score nito? Ano nangyari? Diba? Kasi nga hindi niya nagawa. Okay? So yung pong pants na binabanggit, palagi po ang conclusion na invite pants. Ano yung pong pants niya? Diba? Letter F ay family, A, acquaintance, mga kaibigan, friends. Classmate, di ba? BFF mo, textmate mo, mga kachikahan mo, kung sino man yan. Pati crush mo, idamay mo na rin yan. And letter N, neighbors. Kapwa mo talaga kung sino man yan. And letter S, dalawa po yan, either superior or subordinate mo. So doon ka lang palagi magpo-focus. Kasi kung ka-level mo siya, hindi mahirap eh. No? Kaya doon ka palagi pupunta sa bahagi po ngayon. In conclusion natin, try to develop your friendship and relationship as brother and sister in the Lord. So mahalaga po ito na ma-develop natin at ito po ang habol natin. Talagang magtulungan tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. The attitude of the mentor has a great effect upon the disciple. Be a good model in the way you talk. Ayan, tingnan nyo. The way you think and the way you act. Be a good model. Yes, ito lang ho mayroon hong notes na nilagay kasi isa ho ito sa nakita ko na masakit. Di ba? In this kind of ministry, the disappointment are very real and personal. So kung hindi ho, magkakaroon tayo ng malaking problema. So dun sa question, kayo na lang po ang siyang sumagot dun sa huling yan. Ayan, yung mga discussion po dyan. So again, hopefully po ay nakatulong sa inyo yung salita ng Panginoon. No? Palakpakan po natin ng Diyos. Malakas na palakpak para sa Panginoon. So, thank God. So, labis po ako ng 3 minutes. Sabi ko nga po sa inyo, 1.5 hours namin kasi ito dinidiscuss pag sa church. By the way, salamat po sa inyo. Manalangin po muna tayo sandali. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa intro ng biyaya. We humble ourselves before you and we appreciate you, Father God, this morning na ma-implement po namin, may pamuhay po namin ng yung mabuting balita. Salamat po sa iyong mga anak na magre-response, Panginoon, sa iyong pagkatawag sa amin. Pinagpalang po, Diyos, ang lugar pong ito at ang bawat isa sa pangalan po ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. So again, once again, palakpakan po natin ng Panginoon. Thank you so much. Pagpalain po tayo ng Diyos. Amen. So let's declare the victory of the Lord. Hallelujah. Pagpakabuti ng Panginoon. Amen.
Come on, church. You are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Come on, let's declare. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. You're limitless. Nothing's too hard for you. Oh, you're limitless. There's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. There's nothing too hard for you. Oh, you're limitless. There's nothing you cannot do. 'Cause you're bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Hallelujah. Praise the Lord.